Time. Kasi alam mo, Mr. Ang name mo? Attorney Langkay po. Tony Langkay. Maraming istorya natatanggap ko yung OFWs after na matapos niyang kontrata niya doon at pinadala niya a year ago yung kanyang mga balikbayan boxes. Pagdating niya rito, andun pa rin sa customs, yung iba nag-antay ng SOP kung sino-sino Poncio Pilato. Don't do that again. Ito na lang po, DMW and DTI, mag-coordinate nga kayo sa isa't isa na yung mga inimbestigahan repetitive na mga violations ng mga consolidators na nakareklamo ng OFWs, then i-blacklist yun para i-post sa website na hindi na padalan. Repetitive na sila, paulit-ulit na sila. Recidivist na sila. Agree po kami doon, Mr. Chair, and we agree with your approach getting to the root cause. Kasi nga po yung deed of donation ay ibig sabihin nun may problema na, pero ang gusto talaga natin maiwasan yung problema. So we will do it, Mr. Chair. We would gladly coordinate with our friends at the Department of Trade and Industry and the BOC as well. Okay. Bureau of Customs, we go back to the special lane I'm talking about, na kapag nasala na yung mga balikbayan boxes at identified talaga na OFW ang may-ari dahil nagpakita ng OID or OEC from the point of origin, so dapat yung container na yun na puro legit na mga OFW balikbayan boxes ay merong special lane na diretso na wala nang harang-harang, wala nang lagay-lagay, wala na yung mga tinatawag na under the table na kailangan pang may pasingit, etc. Pwede ba tayo gumawa ng special lane na gano'n? Actually, our informal division po sa port, meron po, sila po ang nag-aasikaso po nung pag-clear ng mga balikbayan boxes. Yeah, I know, pero pwede ba tayo magsagawa? Is that possible? Magkaroon tayo ng special lane for those balikbayan boxes sa ating OFW. Tinawag natin sila mga modern day heroes, mga bayani natin. Tapos, pahirapan natin. Dapat, bigyan natin sila special consideration. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Pwede po. Actually, we're doing that because they... No, you're not doing that. Kasi if you're doing that, hindi ako makatanggap ng reklamo linggo-linggo mula sa mga OFWs na naipit yung mga balikbayan boxes. Come on, come up with a system. DMW, DTI, and Customs, bigyan ng special lanes ang ating mga OFWs. I don't know how you do it, but just do it. Come up with a system na para lahat ng OFWs na may mga balikbayan. So of course, binanggit ko dapat may quota naman para din naman maabuso. Diba? Kailangan meron silang special lane pagdating dito, agad-agad madideliver yung kanilang mga boxes. Yes, sir. Time. Kasi alam mo, Mr. Ang name mo? Attorney Langkay po. Tony Langkay. Maraming istorya natatanggap ko yung OFWs after na matapos niyang kontrata niya doon at pinadala niya a year ago yung kanyang mga balikbayan boxes. Pagdating niya rito, andun pa rin sa customs, yung iba nag-antay ng SOP kung sino-sino Poncio Pilato. Don't do that again. Gusto ko lahat ng balikbayan boxes libre ng mga OFW certified. Pero yung mga balikbayan boxes na galing na ng mga turista, tapos nagpabalikbayan boxes papasok, pwedeng singilin yun. Yes, sir. We can adopt yung special lane po sa informal division namin para to cater only on balikbayan boxes, processing ng balikbayan boxes. So, DMW siguro coordinate with the Customs and DTI para lahat ng mga balikbayan boxes ng lahat ng OFWs na legit na OFWs nagpakita ng mga documents na talagang OFW sila, then libre at mabilis yung proseso at mabilis yung pagdating ng kanilang mga kargamento, kanilang mga boxes. Yes, Mr. Chair, we would gladly be open to a partnership with the BOC and the DTI para po makuha ng mga OFWs yung balikbayan box nila. Can we do that ASAP, specially, para sa mga kargamento ng mga OFWs? Customs? Opo, tututukan po namin yung special lane. We'll discuss that with the concerned division kung paano namin i-implement together with DMW and DTI po. At syempre, libre sa SOP yun.
Privilege po kasi yung importation ng balik. Hindi, alam mo na, sabihin, huwag na lagay-lagay. Na yun. Alam mo naman siguro yun, dyan sa customs, malagay-lagay dyan. Anyway,